May isang mahalagang tanong si Ted Filon kay Joel Chua patungkol doon sa tseke na di umano ay ibinigay ni Pangulong Duterte kay Ramil Madriaga. Napakahalaga yon. At may tinanong si Ted Filon kay Joel Chua, wala na siyang nagawa kundi umamin na lang siya. Tapos, meron din akong nadiskubre doon sa pangalawa naman na tseke. 'Di ba dalawa 'yon, yung 80+ million tapos yung 4.8 million na may dalawang manager's check. Ipapakita ko din sa inyo 'yon. Mahalaga at masasabi nyo na, "Ay oo nga 'no, bakit gano'n?" So puntahan muna natin si Manong Ted. Dahil nga po clarificatory questions lamang. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano? Maganda yung tanong niya, binasa nyo ba yung supplemental affidavit niya? Para lang masigurado ni Manong Ted na nasisigurado na binasa nga nila. Okay? Po. Yes po. O, sumagot, yes po. Po. Ang Congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya eh. Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos respectively were issued under my name. Okay. So, ito yung una. Yung 84.2 million. Okay. Mapapansin nyo yan, buo yung cheque. Napicturan talaga, di ba? Buong buo, kitang-kita yung branch, yung numbers, yung mga pirma, yung mga numero ng cheque o check numbers. Pero mamaya yan. Okay? Mamaya yan. At hindi po yan ha, yung sinasabi kong nadiskubre ko. Yung pangalawa pong cheque. Okay. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to Blah, blah, etc. etc. Pero did you check the annex, the said manager's check kung ano mga petsa nito? Napakagandang tanong, di ba? Chinik nyo ba? Cricket, cricket, cricket. Yung annexes po niyan ay nandoon ay hindi ko po napansin yung petsa. Aray mo. So, hindi nyo in-scrutinize, hindi nyo vinet yung supplemental affidavit ni Madriaga. So, umamin kayo dito na isinalang ninyo yung affidavit ni Madriaga o yung supplemental affidavit, yung pangalawa, na hindi nyo man lang tinignan ng mabuti. Umamin ka eh. May problema na naman tayo dyan. The fact na hindi nyo rin binigyan si BP Sara ng kopya ng supplemental affidavit, nag-violate na naman kayo ng due process. Dapat merong kopya niyan muna si Vice President Sara Duterte bago nyo sinalang dyan. Oo, kasi So, dahil Congressman, naka-annex po opo, Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount, nakapangalan sa kanya land bank ito, alright, 84 million, ang petsa nito, April 18, 2023 eh. April 18, 2023. So, vice-presidente na si BP Sara. Nung panahon na iyon, si Okay. Marcos na ang presidente Correct. at siya ay Vice may na. kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. Actually, June, yung warrant of arrest, July sila nasa kote. April itong checking ito. Paano nangyari? May- Alam niyo ho, yun, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Correct. Kasi kung April yan, May, June may warrant. Ibig sabihin, mayroon na silang mga napoprosesong mga kaso na nakikis build up na sila. O kaya, notorious na sila di umano sa pangingidnap. Tapos, tauhan ni Vice President Sara Duterte, tauhan ni Duterte, parang it's very unlikely naman na
kung alam ni ni Vice President o ni Presidente Duterte na kidnapper or alleged kidnapper yung mga tauhan niya, tatanggapin niya, ito-tolerate nila? Very unlikely naman, 'di ba? Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng kopya ng tseke, anong paliwanag mo sa petsa? Correct. Paano naman ng panahon na iyon, meron ka, go ahead sir, go ahead. Kasi wala man lang nagtanong eh. Pwede nyo namang tanungin kasi nandun sa affidavit, 'di ba? Kasi sabi nyo nga na ang pwede nyo lang i-clarify ay yung mga nakapaloob sa affidavit. Tapos laging pinipigilan ni Luistro yung mga tanong na proving na kasi wala na doon sa affidavit. Eh ito, nasa mismong affidavit niya, bakit hindi nyo man lang tinanong? Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. Yun nga ang problema, bakit hindi nyo natanong? Yun yung tanong, ano ba? So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Parang hindi kumbinsido si Manong Ted eh. So anyway, punta na tayo doon sa doon sa sinasabi ko na na-discover ko. Pero bago yan, i-pull out muna natin itong kay SAS. Kasi ito yung magiging basis natin doon sa pangalawang cheque, yung 4.8 million. So mapapansin nyo dito, buo na picturean ni Madriaga. Actually, crinap na nga ito eh. Mas large pa to eh. Pati yung background ng pinagpatungan ng cheque napicturean. Tandaan nyo yan. Tapos dito, ipasadahan na rin lang natin to. Siguro alam nyo na to. Pareho yung number ng MC. Pareho yung number ng cheque, check number. Pareho din to. Ang sabi dito, BRSTN as ISCOS 2020 Managers Check Donation to Kamsur. The manager's check was issued by Land Bank YMCA branch. So, meron pa lang itong number pala na yan, yung BRSTN na yan, ay kay ISCO pala yan. Manager's check pala na inisyo ni ISCO yan. Donation pala niya yan sa Kamsur. So, ano to? Ano to? Altered peke. Tapos, ito pa daw. Wala daw number ng member PDIC label. Hindi ko alam yung mga yan. Tapos, this account number format, not manager's check format. Hindi daw to format ng manager's check. MC is manager's check siguro. Tapos dito, wala daw yung yung Department of Human Settlement Urban Development Branch, Diliman, Quezon City. Dito, wala daw ganitong branch. Ngayon, bago natin puntahan yung sinasabi kong pangalawang cheque na napansin ko, i-zoom out natin yan para makita ng buo. Pumunta muna tayo dito kay ChatGPT kasi pinaano ko na kay sa AI. AI lang to guys ha. Sabi ko, nilagay ko tong cheque na to. At saka nga pala, pareho, ito, dalawang cheque to. Pero pareho ng check number. Paano yan? Parang ang ano ko dito, ang duda ko dito, parang print, meron silang manager's check na nakuha, tapos print nila. Kaya magkakapare-pareho, o ni-reprint, o nag-produce sila ng maraming copy, kaya pare-pareho yung number. Siguro ginagamit ito sa pambubudol, no? Parang meron akong manager's check dito, 84,200,000. Pautang muna ng 10 milyon. Pag na-encash ko to, babayaran ko na. Pag na-encash ko to. Parang ganon, di ba? So, marami silang mga kopya ng manager's check na to na pare-pareho. Siguro yung iba blanco. Okay, zoom out natin to. Puntahan natin itong si AI. Sabi niya, nakita niya kaagad same number issue as the caption says. Same number issue daw ito. Tapos nakita din niya yung caption ay yung check number. The check numbers appears identical on both checks, top right area. Legitimate manager's check should have unique serial number. Oo nga naman, kasi parang pera lang din yan na merong iba-ibang serial number. Tapos dito sabi, Land Bank Department of Human Settlement Urban Development Branch in Quezon City. Suspicious daw yung branch naming. Bakit? Land Bank branches are normally named by location, not by full government department. So parang department kasi yan ng
ng tawag dito, ng, ah, ng gobyerno. At ang mapapansin niyo yung pangalan na ayan yung Department of Human Settlement, Urban Development Branch na gaya nga ng duda ko kanina na para bang ginagamit nila ito sa pambubudol, 'no? Ano 'to, para nga bubudol-budol din kayo ng mga bahay-bahay gano'n? Kasi human settlement, human development din, Ewan ko lang 'no? Tapos, mamaya yan. Tapos, very large amount daw, not possible but combined with other issues. Large check value usually have strict formatting, validation marks, and traceability. Yung traceability niyan, yung yung unique serial number dapat. Ngayon, puntahan na lang natin 'to para matapos na tayo para hindi humaba yung video. Okay. Itong manager's check na 'to, buo yung pagkaka-picture. Prinesent din yan ni Madriaga. Now, dito sa committee, on Justice nung April 14, 'di ba prinesent, tinatanong dito ni Abante about dun sa mga cheque, manager's check. Tapos ito na-flash. Hindi ito pinag-anuhan, hindi ito talagang tinutukan. Kasi siguro dahil 4.8 million lang naman, doon sila sa 80, magkano ba 'yon? 84.2 million nag-focus. Pero ito yung affidavit ni Madriaga fina-flash. 'Di ba sabi ko dito, buo yung cheque. Makikita mo dito yung BSNTN number, yung check number, yung MC number, mga pirma. Tapos makikita mo din buo-buo yung talaga as in buong cheque. Lumagpas pa nga kasi sumilip pa tong isang cheque. Dito naman, corrupted. Bakit na-crop? Isipin nyo lang, bakit yung isa na picture niya ng buo yung ng buo yung cheque. Pero dito, bakit naka-crop? Nakatago na yung check number, nakatago na yung date, nakatago na yung mga tawag dito, yung mga pirma. Halos hindi mo rin makita Department of yang dito yung bank yung bank tawag dito, yung bank name branch. Wala na. Bakit crop? Kasi kung iaano natin 'to, i-zoom natin at medyo gayahin natin, parang ganyan lang tapos wala pa dito sa baba niya. 'Di ba? Bakit? Kasi mabubuking na yung MC number, tingnan nyo 'to, 001982. Dito, 001982 din. Tinakpan na itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong 7 na numbers dito. Nakikita nyo naman siguro yung mouse, i-follow nyo na lang. Kung titignan natin dito, wala na. Hanggang sa 82 na lang. Tapos, ang nawawala dito, yung check number. Di ba? Ayan wala yung check number. Wala din dito sa dulo. Yung mga pumirma, wala din. Corrupted Tapos, wala din ito dito sa baba. Ito yung dito sa pinakababa, yung may mga maraming numbers dyan. Yan. May mga numbers dyan. Wala din. Kasi baka magkakapareho. Kaya tinakpan or crinap na lang ng buo. Di ba? At ang isa pang mapapansin nyo dito, itong Ramil L. Madriaga, printed na to ng bangko di ba? Bakit itong 84.2 na nakaprint, malabo. Pero itong Ramil Madriaga, kitang-kita. Tapos, itong nasa baba, yung words na 84,400,000, putol-putol, malabo din. Para bang inilagay lang dito yung pangalan ni Ramil Madriaga, parang edited lang. 'Di ba? So, kung i-compare ulit natin 'to, bakit ito corrupted? Kasi kung i-play natin 'to, tingnan nyo. There. Ayan. Yan yung picture ng isang cheque, buong-buo. Pero bakit yung isa naka-crop? Hindi nakikita yung numbers kasi makakapareho yun. Mabubuking sila. Pero hindi nila napansin na dalawang cheque yan. At nakita nga na pareho yung number ng manager's check
at pareho din yung number ng cheque. So, mabubuking sila kaya talagang tinakpan nila. Bistado na naman kayo. O, tapos na tayo sa painting. Dito naman tayo, tapos na rin 'to, napabulaanan na din 'to. Hokus-pokus, kabulastugan din 'tong cheque. Ano pa yung susunod? Ay mag-i-scrutinize pa tayo. Oo, baka yung susunod yung mga pictures naman na nilagay niya. Game? Okay, bye-bye.